Samantala, Bulinaw Mayor Jesus Boying Celeste tututukan ang free housing program at mas pinalakas na programang turismo. Pagkatapos ng 21 taon, muling nagbabalik si dating congressman at dati ng public servant at ngayon ay nahalal na si Mayor Jesus Boying Celeste sa bayan ng Bulinaw. Bitbit niya ang matibay na hangaring gawing huwaran at inklusibo ang pag-unlad na nagpapanatili ng mas malakas na programang turismo sa bayan. Sa isang eksklusibong panayam, inilahad ni Mayor Celeste ang kanyang mga pangunahing prioridad. Ito ay ang mga pagbibigay ng disenteng pabahay para sa mga informal settlers at pagsulong ng potensyal ng bayan sa ecotourism. Ang bagong termino ni Mayor Celeste ay tumutugon sa kalagayan ng mahigit 1,000 pamilya na kasulukuyang naninirahan bilang mga informal settlers sa iba't ibang barangay. Marami sa kanila naninirahan sa tabing ilog, dalampasigan at iba pang mga lugar na may mataas na peligro. Ang mga pamilya ng mga ito at ang pangunahing kabuhayan ng mga ito ay pangingisda. Sila naman ay nahaharap sa patuloy na banta mula sa mga natural na kalamidad at hindi matatag na kondisyon ng pamumuhay. Ibinahagi ni Mayor Celeste na natukoy na ng local government unit ng Bulinaw ang humigit kumulang 28 hektaryang lupa na maaring gawing housing community na lugar. Binigyan din niya ang agarang pangangailangan para sa suporta ng pagpupondo mula sa mga pambansang ahensya ng pabahay at iba pang institusyon ng gobyerno upang maisakatuparan ang pananaw. Panoorin si Mayor Jesus Boying Celeste. Gusto kong magamit pa ang konting kaalaman natin para maayos pa itong bayan natin. Maganda na pero papagandahin pa natin. Marami pang kulang. Marami pang kulang. Oo, marami pa kami squatters dyan. Yun ang number one ko ngayon. So itong mga illegal settlers, number one sa priority mo sila? Oo. Bakit po? Mga fishermen's village ang gagawin natin. Iayos natin sila. Gano'n po ba karami itong mga ito? Sabi na natin nasa 1,000 sila. Mahigit 1,000 or 1,000. Paano po sila matutulungan? Anong may bibigyan sa kanila? Magpupundo tayo gagawa tayo ng proyekto para sa kanila, yung housing project. Saan mo sila ilalagay? Dito sa parte ng Concordia to Arnido. Okay. Anong area po ang nakikita? 28 hectares. 28 hectares? Para sa 1,000. Marami pa yan. Kaya nga, marami pang mabibigyan yan. Magagawa. Anong klaseng resettlement area or relocation site ang pwede mong igawa? Hindi ka gusto ko kasi uniform. Okay. Gawin natin siyang makahingi tayo ng pundo sa housing. Nag-usap na rin kami kapag bibigay daw sila ng pundo. Kaya may susundin kaming plano ng isang mga bahay-bahay. Kahit na low-cost type? Low-cost type. Low-cost type. Itong first 3 years ba, kakayanin po? Kakayanin. Siyempre, Boying Celeste. Pag tinabaho mo yan, kakayanin. Kaugnay niyan, kasabay ng panlipunang pabahay na programa na inilalaan ni Mayor Boying Celeste, inisip din ng alkalde ang pagbabago ng Bulinaw bilang isang first-class tourist destination. Inihaambing niya ito bilang potensyal sa Maldives. Naniniwala siya sa pamamagitan ng pagbuo ng matatag na komunidad at pag-iingat sa mga likas na kayamanan ng Bulinaw. Ang bayan na ito ay maaaring maging isang malakas na sentro ng ekonomiya at kultura sa Northern Luzon. Isa sa mga sentrong proyekto sa ilalim ng pananaw ng alkalde ay ang pagpapaunlad ng 8 hektaryang virgin forest area sa barangay Kulang para maging isang natatanging ecotourism site. Ang lugar, aniya, ay tahanan ng tinatayang libong katutubong unggoy at hindi nagalaw na mga halaman na ginagawang perpekto para sa isang nature park o ecological sanctuary. Sinimulan na ng lokal na pamahalaan ang paggawa ng humigit kumulang 10 kilometrong konkretong kalsada patungo sa site upang mapabuti ang access at simulan ang pag-unlad sa naturang lugar. Tiniyak ni Mayor Celeste na habang dumarating ang pag-unlad, ang pangangalaga
sa kapaligiran ay nananatiling pangunahing prioridad nito. Babalik si Mayor Jesus Boying Celeste. Patakaran natin dito sa distrito, dito sa bayan natin, ang disiplina, may ayos yung mga lugar. Magkakaroon kami ng bagong rito, gagawa ako ng isang attraction din namin dito, yung ecotourism project na mayroon din. Gusto ko ma-invite ko lahat ang mga schools sa hindi lang dito sa Pangasinan, kundi dito nila gaganapin ang mga ng Boy Scout, ganyan. Kasi iba na yung merong kang lugar na kapares dito sa amin. May nature, may bundok, may forest, merong anong tawag doon, yung waig na very clear ang water, na pwedeng maligo. Saka talagang forest pa talaga. Meron tayong wild duck, meron tayong mga unggoy dyan. Kasi akala niya wala pang, maraming unggoy dito ka. Totoo yan Oo. May lugar kami rito na hanggang ngayon, dami pang unggoy. So hindi pa natin masyado na napopromote. Hindi pa. Yun ngayon ang ipopromote ko, hindi lang beaches. Hindi lang yung beach, para may kakaiba naman. Saan lugar po yun? Sa parte ng Kulang, Barangay Kulang.